po gawain ni Kuya ganyan. Hindi lang ngayon. Kaya hindi ito matawag na scripted kasi tuwing umaga, puntahan yung kalabaw niya. Kasi mahulog ba? Sa pagpunta ni Daddy Frankie, no, doon sa bago niyang mission, medyo nakapag-isip-isip po ako bakit kumbaga sa dinami-dami ng lugar sa Pilipinas, why Surigao, no? And bakit doon sa mga lugar na pinupuntahan niya ngayon? And doon ko na, well, this is just my guess, no? Hindi ko sinasabing ganun. So, dahil kay Sir Edison Butete, no, na isa ring vloggers. So, parang ang naisip ko nun is nakatawag ng pansin ni Daddy Frankie yung mga content ni Edison Butete. Dahil kung titignan po ninyo yung mga content ni Sir Edison, Sir Butete, talagang yung mga isolated or yung nasa malalayong lugar, nasa mga kagubatan, yung mga taong kanyang binablog o tinutulungan din. Kasi charity vlogger din si Sir Edison Butete. So, maybe that's one of the reason kung bakit napili ni Daddy Frankie na pumunta, no, sa lugar nila Sir Butete or within the area wherein Sir Butete is staying. No? Kaya napapunta siya doon. And yun nga, itong si Kuya Ombok, no, na isa sa mga nakilala natin na nagpapasunod sa kalabaw niya, no, napapahiga niya para sakyan niya, naging content na rin pala ito ni Sir Butete at nagkaroon ng series of episode, no, na i-vlog niya to. Yung isi-share ko po sa content ko na to is yung first time ma-meet ni Sir Butete itong si Kuya Ombok at kung ano po talaga yung sitwasyon niya during that time, no? So, yan po yung lalaman ng content ko na to. But bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like and share na rin po and paki-hit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayong mag-fact check para hindi po sabihang fake and news. Okay? So, yun nga po, no, allowed me to share portion of the video ni Sir Butete na kung saan, no, nung first time niyang ma-meet itong si Kuya Ombok, no, yung unang-una niyang nakita kasi si Samuel binablog niya na rin pala. So most of the content ni Daddy Frankie ngayon about sa lugar na yun is also naging content na rin ni Sir Butete, no? And what am I thinking is syempre kahit nasabihin na natin na i-vlog na siya ni Sir Butete, alam po natin yung taga-subaybay, no, ni Daddy Frankie. Diba? Na kumbaga mas malawak yung reach, no, ni Daddy Frankie to help. So, kaya siguro inilapit ito ni Sir Butete para mas mabigyan ng komprehensibong tulong. Like what he is doing right now kay Kuya Pagyan. Diba? So, ayan na si Daddy Frankie. Nakita natin kung paano niya tinulungan si Pagyan. And sigurado ako, magiging tuloy-tuloy na pagtulong yan. At kung natatandaan ninyo, minsan nang nanawagan si Daddy Frankie, no, na doon sa mga vlogger na talagang ang puso ay pagtulong, no, siya ay susuporta. And this is one of the support na binabanggit ni Daddy Frankie. Okay, so ito po, panoorin po natin yung first time, no, na in-interview at nakilala ni Sir Butete itong si Kuya Ombok. Good morning o mayong buntag sa tanan at panibagong vlog ngayong umaga. So alas 5 po ko umalis sa bahay para madatnan ko po yung isang pamilya na
parang si Samuel. Si Samuel lang, kompleto yung diferensya ni Samuel. Ito naman, parang si Samuel din, pero yung panalita niya normal, pero ang katawan niya ay nakaguyod lang. So, parang gumagapang-gapang, ginuguyod, hinihila, something na ganun. And si Samuel kasi, both hands gumagana kay Samuel. Although, PWD din siya. Pero kasi mas matlupit, di ba? Nakita naman natin yung sitwasyon ni Kuya Umbo. So, this is the first time na mamimit niya. Ito yung part 1 ng vlog ni Sir Botete kay Kuya Umbo. Ngayon, ipakita ko sa inyo kung ano yung sitwasyon nila. So, ito, bundok na po ito. Ano? Malayo ito. Ang motor, hindi ko na naipasok kasi ang daan dito, lupa lang, may slide po. Andun yung motor kung saan. Naglakad pa kami ng 2 kilometro bago makarating dito. So, salamat nga pala kay Daddy Frankie. Tumawag kahapon sila, Daddy Frankie mismo. Binigyan tayo ng pang-vlog. Salamat kay Daddy Frankie. Kaya by next month talaga pupunta sa dito. Inaantay lang po nila matapos yung bahay ni Oliver. Okay. So, dito, no? So, may contact na nga sila. First time ko po itong napanood, no? Hindi ko po ito napapanood ng buo. So, habang nire-reactionan ko po, ngayon ko lang pinapanood. So, mayroon na silang contact. Which means, di ba, talagang, yun nga yung aim ni Daddy Frankie. That's why he's able to tell us about helping other charity vlogger. And this is the one. No, siguro nabanggit niya to. Kaya bilinag niya. Parang preliminary, no, na makita ni Daddy Frankie. And at the same time, since vlogger, charity vlogger si Sir Botete, kaya bilinag niya. And ito, binablog niya ngayon yung reason. No? At ito, narinig natin. Guys, pakita ko sa inyo. Pinuntahan ko na yung bahay. Tinignan ko yung sitwasyon, grabe. Yung 2 paa niya parang alimango. Ang liliit. Pero nagtatrabaho pa rin. Parang si Samuel din. So ngayon, interview po natin. At ipakita ko sa inyo, kasi may kalabaw siya. Pupuntahan din yung kalabaw niya sa Tubuayan. Nagpapakiro ng kalabaw. So ngayon, punta natin ang bahay. So nandito yung bahay nila. Oh. Nag-intro lang kasi ako sa malayo kasi maingay ang aso. So, yan po, no? Panoorin nyo ba, 2 months ago na yan, no? Yung first vlog. The first vlog yan ni Sir Edison kay Kuya Umpong. 2 months ago na siya. May 64,000 views. No? So, i-forward ko po kasi alam naman natin yung sitwasyon. At ito po yung itsura. No? Parang dito kasi clearly pinakita yung paa ni Kuya Umbong. Wala po mukha. Wala pa niya. Hindi ka nang nag-vlog sa inyo. Nag-interview pa na po. So, ngayon pa lang, no? Parang si Kuya Umbok pa lang yung nag-vlog sa kanya. No? Parang ganun yung sinasabi. So, first time talaga siyang na-handle ng ibang vlogger. No, si Kuya Umbok yun. And ay si Sir Botete yun. Which is, may support coming from Daddy Frankie. May support na siya galing kay Daddy Frankie. So, alam ni Daddy Frankie na blinag na ni Sir Botete ito. Kasi 2 months ago, sa malamang napanood din ito ni Daddy Frankie. Ang pambugas niya, iawat na lang. Sugat ba? Hindi mo pilo, mag-ikusugat. Pakita lang. Ayan, papakita niya na yung binti niya. Nagmaya, uy. Nagmaya isang dino. Usap niya sa polio. Polio. Polio pala, polio. So, pinolio siya, no? Polio yung sakit niya, kaya ganyan yung naging sitwasyon ng mga binti niya. Ang liliit, no? And inborn. Kumbaga, inborn itong nangyari kay Kuya Umbok. So, yan po yung ilan sa mga info about him, no? Na first time ma-vlog ni Sir Botete 2 months ago. 2 months ago po yung vlog na yan. And from here, no? Ito po yung dinadaanan niya, no? At talagang ganun na nakakahanga lang talaga si Kuya Umbok. No? Dahil sa sitwasyon niya na yan, lumalaban talaga siya. So ito po, example po, no? Noong dinadanas ni Kuya Umbok, araw-araw. No? Magpapastol siya ng kalabaw niya, pupuntahan niya, at magtatrabaho siya.
no? So ito po yung tignan nyo kung gaano kadelikado, no? Bago pa siya makita ni Sir Butete, kaano po kadelikado yung mga dinadaan. Nga, kada adlaw magayani no. Ganito talaga ginagawa niya kay ang tabaw niya balhinon. Ay sa kuya mo tabok sa ko. So pasensya na po, no, yung iba niya sinasabi hindi ko maintindihan. So doon po sa mga nakakaintindi, help us translate po, no, para man po maunawa natin kung ano yung sinasabi niya sa parting ito, na tatawid si Kuya Ombok doon sa makitid na parang makeshift na tulay. Ano na po gawain ni kuya ganyan. Hindi lang ngayon. Kaya hindi ito matawag na scripted kasi tuwing umaga, puntahan yung kalabaw niya. Kasi mahulog ba? Kita. Maglisod kayo. So ganyan, no, dinadaos, niraraos ni Kuya Ombok yung sitwasyon niya every time. So narinig nyo naman po yung sinabi ni Sir Butete. Araw-araw na ganyan ang dinadaanan ni Kuya Ombok. Nung kita nyo po yung kitid, maikli lang siya pero sa sitwasyon niya po yun. Magkamali po siya ng hawak, ma-out balance po siya. Grabe, hindi na siya makikita at paano siya aak. So ganun niya po nilalaban ang buhay. And to think, mayroon pa siyang nanay, no, na sinusuportahan. So if something happened to him, paano na rin yung nanay? Diba? Kasi alagain na yung nanay niya. So kung gusto niyo po pong mapanood, no, yung ibang video nitong sinare ko sa inyo, puntahan niyo po yung Edison Butete Official. Yun po yung channel ni Sir Butete, yung kasakasama ni Daddy Frankie ngayon. No, so ito po yung isa sa kalinawan, no, nung aking medyo pagwa-wonder. Bakit of all, yan yung lugar na napiling puntahan ni Daddy Frankie. Ito pala yung isa sa reason. Dahil marami, no, tayong mga kababayan at nakita na po natin sa mga upload ni Daddy Frankie na isolated from the cities, no, ang kailangan ng tulong. Katulad po nito ni Kuya Ombok at ng ilan pang mga nakita na natin. No, so kung ito man ay na-vlog ni Sir Butete, ito po ay aware na si Daddy Frankie. So nakakatawa lang po, no, na kahit papano, no, talagang gumagawa ng paraan si Daddy Frankie na hindi lang basta mapalawak yung matutulungan niya, no, makita at mahanap pa yung mga kababayan natin na may mga ganito pang sitwasyon na akala natin tayo na yung may mahirap na dinadana sa buhay. Yung pala meron pang mga ganito. Diba? So, I hope, no, kahit wala na si Daddy Frankie sa lugar na yan, ipagpatuloy pa rin ni Sir Butete yung pagtulong. And for sure, no, ganun yung gagawin ni Daddy Frankie dito. Katulad nga ng nabanggit ni Sir Butete kanina, di ba? Nang dahil kay Daddy Frankie, kaya napuntahan niya yung lugar. Kasi, oo, maraming viewers, maraming subscriber na si Sir Butete, pero kumbaga, not all his video are earnings. So, the support from other vloggers like Daddy Frankie will help him also to reach those people na katulad nito nila Kuya Ombok. Mantakin mo, 2 kilometro lalakarin. Kung magbibit-bit ka pa ng para sa kanila. Diba? So, ano nga sabi ni Daddy Frankie? 2-3 hours silang naglalakad para mapuntahan yung lugar. So, kita nyo rin naman si Sir Butete, alas 5 pa lang umalis na sa kanila. Nakita nyo, nagliwanag na yung daan. Marating niya lang yung lugar. So, ganun po yung kanilang devotion, dedication, para matulungan po itong mga tao. Not just for the content. No, hindi lang po ito for the content. No? Yung isipin natin na kaya napili ni Daddy Frankie yan kasi, diba, parang unique from the other vloggers. Yes, of course. No, so from other charity vloggers. No, pero mas more on yung
sitwasyon nila sa buhay. No? Ako, yun pa yung tinitignan ko na malamang yun din yung nasa isip ni Daddy Frank. So, yun po, no? So, this is the first vlog of Edison Butete kay Kuya Umbok noon with support from Daddy Frank. Okay, so yun lang po at hanggang dito na lamang, maraming salamat.